Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahon ngayon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi, "Paalisin na po niyo ang mga tao." Nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid, upang humanap na makakain at matutuluyan, nasa ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, "Kayo magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin niyo sila ng pulu-pulutong na tig-50." At gaya nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Inipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat nasa karaniwang panahon po tayo, sunod-sunod pa rin ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan sa pagbalik natin sa panahong ito para lubos tayong anyayahan sa mga napakahalagang nilalaman ng ating pananampalataya. Ang katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos, sa banal na santatlo na pinagdiwang natin noong nagdaang linggo, ang dakilang kapistahan ngayon ng Corpus Christi o ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. At sa susunod na Biyernes, ang nakapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At pagkaraan naman po nun ay ang ina ng laging saklolo. Bagamat kinabukasan ay kalinis-linisang puso naman ng mahal na Birheng Maria, kadugtong ng kapistahan ng mahal na puso. At ang lahat ng ito na bahagi na nilalaman ng ating pananampalataya ay mahalagang maliwanag sa atin upang ipaalala sa atin na ito dapat ang napakahalagang nilalaman ng puso natin sa paglandas natin ng kabanalan patungo sa Panginoon. Ang banal na Eucharistia, ang pinakamataas, pinakamahalagang uri ng pagsamba sa Diyos. The highest form of worship. Kaya nga po, pag may misa, walang kahit na anong debosyon na ginagawa tayo. Hindi po pwede yung nagmo-multitasking na habang nagmimisa, may nagro-rosaryo, may nagno-nobena, may nag-iistasyon ng krus. Misa mo lang alam, dadalawin ng Panginoon, titipirin mo pa, pagsasabay-sabayin mo. So wala pong ganun. Kasi yung misa, yun na mismo ang Panginoong Hesukristo. Kasama natin ang Panginoong Hesukristo dahil siya mismo nag-aalay ng kanyang sarili, katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Kaya nga, yung dalawang mahalagang bahagi po niyan, yung salita ng Diyos na nangungusap sa atin ang Panginoon at inaaralan tayo sa pananampalataya. Kaya napakahalaga na binubuksan natin na ating puso't isip at ang liturya ng banal na Eucharistia na kung saan ang tinapay at alak na inihahandog ay sinasampalatayaan na natin nagiging katawan at dugo ng Panginoon. At ginagawa natin ito dahil ito'y nasasaad sa banal na kasulatan. Sa huling hapunan, sa Huwebes Santo na yon tinatag ng Panginoon ang banal na Eucharistia.
Ang dating ritual na ginagawa nila ng mga Hudyo na pagsasalo sa tinapay na yon na walang libadura at ng pag-inom na yon ng alak o pag-iwisik na yon ng dugo ng tupa, hinalinhan ng Panginoon ng tinapay at alak na ngayon ay tinukoy niya ang kanyang sariling katawan at dugo. At pinagtibay niya ito sa kanyang pangangaral at pagtuturo sa mga apostol. Habang tinataas at tinapay, ito ang aking pagkain, ito ang aking katawan, tunay na pagkain. Ito ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. At nawanawan itong lubos ng mga apostol dahil muling pagkabuhay ng Panginoon, nakilala lagi nila ang Panginoon sa kanyang paghahati-hati ng tinapay. Kaya nga sa aklat ng Gawa ng mga Apostol, babanggitin sa atin na laging ginagawa ng lingguhan tuwing araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang paghahati na yun na tinapay na ngayon ay tinatawag nating banal na Eucharistia. Eucharistia dahil pagpapasalamat. Sa Ebanghelyo sa araw na to, natunghayan natin kung paanong pinakain ng Panginoon ang 5,000 lalaki, di pa kasama yung mga bata at ang mga babae. At dito makita natin yung pagkilos na parehong gagawain ng Panginoon sa huling hapunan, the prefigurement of the Holy Spirit, na kung saan ay nandun na binasbasan niya yung tinapay, pinaghati-hati at ibinahagi. Hindi lamang tinapay, kundi ang sarili niyang katawan na siyang binasbasan, pinaghati-hati at ibinahagi sa bawat isa sa atin upang sa atin bumusog, upang sa atin magdulot ng buhay. Nga lang, pag isipin po ng iba, paano nga ba pararamihin yung tinapay? Katulad ng mga tao, sabi ng Panginoon, kaya lang kayo nagbalik kasi nabusog. Ang gusto lang nila kumain ng tinapay. Paano nga ba pinararami patuloy ng Panginoon yung tinapay na ito, binubusog, hindi lang yung 5,000, kundi ang marami. Ganun din sa banal na Eucharistia. Dahil sa paghahati-hati ng Panginoon ng kanyang sarili at pagbabahagi sa bawat isa sa atin, katulad na nangyari sa pagpapakain ng 5,000 lalaki, nabusog ang lahat. At ang kasangkapan, hindi na tinapay na dumami lang. Ang himala ng Panginoon ay hindi na dumami yung pagkain at ang lahat ay nabusog. Ang himala ng Panginoon, sabihin niyo nga po sa katabi niyo, ay ikaw. Na kung tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa banal na Eucharistia at pinupuno niya tayo ng kanyang presensya, ang katawan at dugo na yan ng Panginoon na sinasampalatayanan natin, na pinahahalagahan, ginagalang natin, yun yung babago sa atin sa paggawa natin ng kabutihan, sa pagdamay, sa pagtulong, sa pagbabahagi natin ng pag-ibig. Nagpapasalamat ang tao na kadadaw palad natin sa Diyos dahil sa himala na yon na ginagawa ng Panginoon na patuloy na pagpapamalas ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagpapasalamat hindi natatapos sa misa lamang natin ngayon. Yan ang baon natin sa buong linggo. Isipin po natin, naglalaman tayo ng lakas, hindi lamang para sa ating katawan, kundi para sa ating kaluluwa, para itong buong linggo na to, ang paghugutan natin ng pag-ibig at kabutihan para sa bawat isa, sa pamilya at mga tao makadadaw palad natin ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin ginagawa sa huling araw, sa simula ng linggo, dahil ang linggo ang unang araw ng linggo, hindi po Lunes.
Kaya pag pinagmasdan niyo po yung kalendaryo, hindi po totoo na masamang maningil ng utang ng Lunes dahil malas unang araw. Second day na po yun. Ang unang araw po, Linggo. At napakaganda lagi dapat ng Linggo natin kasi sinisimula natin hindi sa paniningil. Sinisimula natin sa pagpapasalamat. Sinisimula natin sa pagbabalik at pagkilala ng papurit, pagmamahal sa Diyos. At yung pag-ibig na yan ng Panginoon na pumupuno sa atin, na binigay niya sa tinapay at alak, nagiging katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Yan po yung tinatawag nating transubstantiation. Na bagamat nananatili sa panlabas na anyo, ang tinapay at alak, ang nilalaman nito o substance, hindi sa isang pisikal na paraan, kundi sa isang spiritual na paraan, ay walang iba kundi ang katawan at dugo ng Panginoon. Sa walang pananampalataya, yan ay kalokohan. Kasi nga, ilagay mo man sa microscope, yung ostya, pagkaraan na ito ay makonsagra, tinapay pa rin yung makikita mo. Alak pa rin yung makikita mo. Pero sinasabi natin katawan at dugo, hindi dahil niloloko natin yung ating sarili. Dahil yun yung pananampalataya natin. Dahil yun yung sinampalatayanan maging ng mga apostol. Dahil yun ang mga salitang binitawan ng Panginoong Jesucristo. Na kung mayroon dahilan kaya tayo nagpapakabuti at nananalig sa Diyos, ay dahil pinananaligan natin ang banal na Eucharistia na yan na pumupuno sa ating buhay. Imposible ba yung sinasampalatayanan natin na yun? Sabi ko nga po sa inyo, ang isang praktikal na paliwanag po dyan ay yung ating mata. Yung mata natin, nakikita natin yung nakikita natin. Pero nasaan yung nakikita natin? Nandun sa retina ng mata natin. At pag tinignan yung retina ng mata natin, yung nakikita natin na image, baliktad doon sa loob ng retina natin. Pero nakatayo ng tuwid pagka pinagmamasdan natin. Pero sa mata natin, baliktad. Pero nakatayo ng tuwid. At pag sinuri mo, nilagay sa ilalim ng microscope yung retina natin, ang makikita mo doon, dugo. Ang makikita mo doon, membrane. Ang makikita mo doon, cell. Ang makikita mo doon, tubig. Wala kang makikita na nakikita mo. At kung mag-aalinlangan ka pa, makikita mo. Kasi nga, wala kang makikita dong polo, wala kang makikita dong tao, wala kang makikita na kahit na ano na nakikita mo. Di ba tayo lang nagkakaintindihan sa Tagalog? Imagine niyo po, kung kaya ng Diyos na gawain yon sa sarili nating mata, kahit hindi ka nananampalataya, bakit di niya kayang gawain upang tayo patuloy na buhayin at baguhin? Kaya napakahalaga po ng Eucharistia para sa atin. Dahil yan ang pananahan ng Diyos sa piling natin. Yan ang pagtupad ng Panginoon sa kanyang binitawang salitang, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. At ang ibinibigay niya sa atin ay ang kanyang espiritu, ay binibigay niya sa atin ay ang kanyang katawan at dugo. Walang dahilan para tayo malayo sa Diyos. Ang tanging dahilan ay kung lumalayo tayo sa Panginoon o hindi na natin ginagalang o kinikilala at tinatanggap ang banal na Eucharistia. Kaya nga po sa araw na ito, sinisimulan natin yung pagpapalalim ng ating pagmamahal sa Eucharistia. Meron tayo ilang pagbabago sa pagkilos, pero kung tutusin, hindi po talaga siya pagbabago. Dati na siyang pagkilos sa liturhiya. Inabutan ko pa po yan nung elementary kami na pag lumuhod nung pagkaraan ng awit ng santo, ang pagtayo na ay pagkaraan ng amin bago mag-ama namin. Doon po kasi nagkaroon ng shift doon sa liturgy sa ilang panahon
nagkaroon ng parang interpretasyon na pag kinanta yung aklamasyon, tatayo. Tapos manatili na lang nakatayo. Kaya nagkaroon pa po ng kalituhan doon, pero walang pahintulot na binigay doon. So finally, ni-resolve po ng CBCP na ibalik. Kasi mahalaga po yung kaisahan natin sa pagdiriwang ng Eucharistia. Na kahit saan kayo nandun, sa anumang dako ng mundo, kaya mapapansin nyo kung sa Amerika o maski sa Roma, yung mga tao sa bahagi ng pagkaraan ng santo hanggang sa bago mag-ama namin, nakaluhod. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung mga pagkilos na to. Kasi isang bagay po yan hindi natin napapansin na sa banal na misa, napakahalaga ng mga pagkilos. Yung pagtayo natin, pagpapakita yun ng paggalang, ng pagpapahalaga. Kaya nga pag may tao na kakausapin ka o babatiin ka, kung nakaupo ka, tumatayo ka. Para ipakita mo yung pananabik mo, para ipakita mo yung pagtatangi mo o pagpapahalaga mo. Yun naman pong pag-upo, bagamat yun ay para ka nagre-relax, hindi para ikaw'y matulog. Di ba? Dahil masarap, malamig. Saka pag nagsesermon na si Father, para kang pinaghehele. Kaya tayo nauupo para mas komportable tayo. Para mas maituon natin yung ating pandinig at isip sa salita ng Diyos. Kaya tayo nauupo. Walang problema po sa pag-upo, sa pagtayo. Ang nakakalimutan na ng tao talaga ngayon, pagluhod. Ang pagluhod ay napakahalagang pagkilos para ipakita yung ating paggalang at hindi lang basta paggalang, kundi ang ating pagsamba. Ginagawa lamang talaga natin yan sa Panginoon. Ginagawa lamang natin talaga yan pagka tayo nagdadasal. Ginagawa natin yan kapag meron tayong pinakikiusap. O hindi ba? May nag-viral po na nagpo-propose o lumuhod. Yung nga lang, maling kadete pala yung naluhuran niya. Naiba pala ng posisyon, kaya hinanapan niya yung po-proposean niya. Pero isipin mo yun, maski nga sa tao, magpo-propose ka ng pag-ibig, nag-genuflect ka. Ba't hindi mo gawin lalong higit sa Diyos? Napakahalaga po nung ma-rediscover natin yung kahulugan ng bagay na yan. Kasi nga, ngayon maraming kaisipan, hindi ako lumunod kasi ayoko madumihan yung tuhod ko. Ayoko umitim. Ayoko magkakalyo. Nilolosyonan ko pa nga yan eh. Alam niyo sa seminaryo, ang tanda na yung seminarista ay lagi nagdadasal at hindi tulog kapag oras ng dasal. May kalyo sa tuhod. Kasi yung mga luhura namin sa seminaryo po, walang kutsyon. Naalala ko nga, minsan nasa college na po kami sa San Carlos. Minsan pagod ako. Holy hour. Kaluhod po talaga yun. Pagluhod ko ng 8:15, hindi ko alam kung ba't pagod na pagod ako. Hindi ko na malayan. Maya-maya kinakanta na yung Tantum Ergo. Sabi ko, nakakatulog ako. Buti di ako bumagsak. Pero nakaluhod pa din. Kaya present. Ngayon, ang hirap pong lumuhod. Kaya nga, 2 months ago, nakakaluhod pa. Pero nung huli, nagsisimula na po yung osteoarthritis pag tumatanda. Naalala ko nung pumasok po ako sa seminaryo noon, nagsisimba kami, puno sa simbahan eh. Pag dumadami na yung mga tao, makita mo may nakatayong matanda doon sa gilid ng pew, tatayo na kaming magkapatid doon sa gilid. Sila mama at papa na lang, saka yung matatanda sila, kami bata naman, tatayo kami sa gilid. Pagluluhod na, magdadalawang isip pa po yung kapatid ko noong una, yung sumunod sa akin, si Malu. Sisitahin ko, lumud ka. Bata pa naman tayo. Mapapalis mo naman yan, nasa tuhod mo na yan eh. Malinis naman yung sahig pa sa simbahan eh.
Kasi nga sabi ko, dadating yung panahon, gusto mo man lumuhod, di mo naman magagawa. At totoo po. Pag dumating yung panahon na matanda ka na, okay, may sakit ka, may depresya ka, gusto mo magdasal na taimtim. Yun po kasi yun eh. Marahil nagdadasal ka na nakatayo. Pero iba nagdadasal ka talaga na nakaluhod. Iba nagdadasal ka talaga na magkayakap yung kamay mo, kapikit ka. Lalo-lalo na kung meron ka talagang idinadaing o kinukwento sa Panginoon. Kaya, imulat natin yung bawat isa sa kahalagahan na yan. Kaya po, sa simbahan yan, pag nakatampok yung Santissimo, pag nililibot yung Blessed Sacrament, makita nyo, may mga mag-anak na katutuwa, tinuruan pa rin nila yung mga anak nila. Kahit nasa gilid ng daan, makita mo, lumuluhod sila. Hindi para magpalabas o magmagaling o magpakita. Dahil ginagawa natin yung pagluhod na yun para ano? Para sa Diyos. Dahil katiting lang yung hirap o sandali na pagluhod natin kumpara sa hirap, sa sugat na tinamo ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kung hindi natin kaya magsakripisyo kahit katiting sa pagluhod, anong klaseng sakripisyo yung gagawain natin para gumawa tayo ng mabuti? Father, gumagawa naman ako ng mabuti, pero yung pagluhod, hindi. Kung kaya mong gumawa ng mabuti, anong pipigil sa'yo? O magpapadalawang isip sa'yo para lumuhod? Kung minsan yung kalooban lang natin eh. Kung minsan yung argumento lang natin eh. Pero kung ilalagay talaga natin upang ipadama ko sa Diyos, kahit sa isang napakaliit na paraan, na yung pagluhod ko na yun ay paggalang. Kaya nga pagpasok po sa simbahan, ang napakahalaga po, mag-genuflect. Diba yung tuhod na kanan, dapat aabot siya doon sa sahig. Diba, hanggang kalahati na lang po ako. Pero, hanggat kakayanin mo, pilitin mo yun kasi ganun mo lang naman mababanat eh. Di mo naman pwedeng punitin. Pero kung bata ka, napakahalaga na gawain mo yun. And when you do that reverently, we remind ourselves that we are in the presence of the Lord. Kumisan, parang spontaneous yun na gagawain natin. Pero kung uunawain natin, bakit natin ginagawa, at sa simbahan lamang natin ginagawa, o sa harapan ng altar ginagawa natin, dahil nandun na alam natin nasa harapan tayo ng Diyos. At dahil doon, maliwanag sa atin, hindi na ako magsa-cellphone. Maliwanag sa akin, hindi ako dadaldal, makikipagkwentuhan. Maliwanag sa akin, hindi ako kakain o manginginain dahil nasa harapan ako ng Panginoon. Yun yung medyo nagiging kulang po sa atin eh. Kasi nga, parang hinahanap natin kung ano yung konbinyente sa atin. Kaya po sana yung pagkilos na ito ay maging daan para sa higit na paggalang at pagdama sa presensya ng Panginoong Diyos. Lalong higit sa kahalagahan ng pagdadasal. So uli, gusto kong kwento sa inyo yung binanggit na paliwanag ni Pope Benedict. Sabi niya mayroong isang desert father, isang santo nung panahon ng mga unang simbahan natin, nung unang panahon ng siglo ng simbahan. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa demonyo. At doon, dinidescribe niya kung ano yung itsura ng demonyo. Kayo, ano po ang itsura ng demonyo? Merong ano? May sungay. Huwag niyo naman tingnan yung katabi niyo. Meron pang, bukod sa sungay, may buntot. Ano pa? May pangil. Okay. Ano pa? May malaking tinidor. Ano pa? O kaya, anong kulay? Maitim. Kita mo, pag maitim, demonyo na. O kumisa naman, mapula. Diba? Yung red devil. Diba? Yung chili sauce. Diba? Kita mo, andun. Mapula, demonyo. Okay, mapula ang mata, parang adik. O, diba?
Ano pa po? Nanlilisik yung mata. Ano pa? Yung santo o yung manunulat, yung church father, sa pangitain niya, nakita niya yung demonyo, walang tuhod. Bakit daw po walang tuhod yung demonyo? Kasi hindi niya kayang lumuhod sa Diyos. Kasi lahat ng mga anghel nakaluhod sa Panginoon eh. Pag binasa niya po Bible eh. Pag lumitaw ang Panginoon, lahat nagluluhuran. Kaya po pag may benediction, pag naka-expose yung Santissimo, lumuluhod tayo. Hindi ko lang po sinasabing pag di kayo lumuhod, demonyo na. Hindi po yun. Yun yung tukso ng demonyo sa atin. Pigilan tayong lumuhod. Higit pa sa pagluhod, pigilan tayong magdasal. Kaya po, sa bahagi ng pagluhod o genuflect, kung may sakit sa tuhod, exempted. Wala pong problema doon. Ngayon, kung talagang oras ng pagluhod, di ka talaga makaluhod, meron kang choice either tumayo, manatiling nakatayo, o di kaya ay umupo kung may sakit. Pero kung walang luhuran, pero kung kaya mo namang lumuhod, mas magandang makaluhod. Maliban na lang kung talaga po masikip. O sabihin natin, mabato yung lugar. Kaya ultimately, ang magdidesisyon po, tayo din. Kung ano yung nararamdaman natin. Pero wag lang naramdaman natin na maginhawa o gusto natin. Kundi maramdaman natin na pagmamahal natin sa Diyos. At pagkaya ng sinaalang-alang natin, hindi tayo magdadalawang isip, hindi lang sa pagluhod, kundi sa paggawa ng anumang sakripisyo. Dahil katiting lang ang sakripisyo na magagawa natin kumpara sa ginawang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili. Kaya sana ang pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoon ay magbukas ng isip natin para yung banal na Eucharistia ay hindi bagay na katamaran natin o bagay na ginawa lang natin kasi nakaugalian natin. Bagkus isang pagdiriwang na pinananabikan natin dahil nararamdaman natin at pinupuno tayo ng presensya na yan, ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa anyo ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo.